Sinabihan pa si Ellen na parang, grabe ka kung gumamit ng mga koneksyon. Daig na naman ng mga artista daw, yung mga normal na fans. Anyway, hi everybody! Welcome to another Facebook Live. Kasama, walang iba kundi si Sexy Megan pa rin. Ano pag-uusapan na? Ano issue natin ngayong araw na to? Hindi tayo mawawala ng issue, of course. And I think, ang pinag-uusapan ngayon ay ang pag-flex ni Ellen Adarna ng kanyang exclusive backstage access nung concert ng F4 dito sa Pilipinas. Yan. Ang dami kasing nainggit. I think that's the right term. Ang daming nainggit, no, na mga fans na, teka lang, bakit siya may ganon? Inakusahan pa, no, sinabihan pa si Ellen na parang, grabe ka naman girl. Grabe ka kung gumamit ng mga koneksyon, ganyan-ganyan. Bakit naman ganon? Daig na naman ng mga artista daw. Yung mga normal na fans na nagbabayad ng mahal pero wala daw ganong access. Walang pa backstage pass. Walang pa holding hands at eye to eye with their idols and with their crushes and whatever ng mga bias nila and all. So syempre, knowing that the Ellen Adarna that she is, no, hindi talaga magpapatalo at mangsusupalpal, no, ng mga taong nang babasyo sa kanya, nag-reply ang ate mo Ellen. So eto, isa lang to dun sa mga comments, no, na nasa social media account niya. Parang sabi, sorry but just wow, backstage access. Tinag pa nga yung organizer, no, nung concert, sabi, blank, yung organizer, you never disappoint us. I'm waiting to see which celebrity or influencer is backstage at BTS. And this comment was posted on Ellen Adarna's IG, if I'm not mistaken. So, syempre, nag-reply ang ate mo, Ellen. Hindi siya papayag, no? Kailangan niyang ilagay sa mga dapat paglagyan nila yung mga taong inggit. Ito ang kanyang sabi. Before spreading false information, please fact-check first. Vanessa personally gave us backstage access through his friendship with also a personality, Rovilson Fernandez. Kasi apparently Rovilson was one of the judges or parang isa sa mga host or whatever nung isang talent show before na nandun din si Vanessa. Live Nation had nothing to do with it. I've been friends with Rovilson since before showbiz and he's been good friends with Vanessa for years. They simply wanted to catch up and we were fortunate enough to be invited along. Not everything needs a conspiracy or special treatment. Sometimes, it's simply called friendship. Next time, verify your information before making accusations. Pag-inggit, pikit. Oh, yan. Oh, diba? Kaibigan ni Ellen. Oh, basically, yes. Connection na rin. Kasi close friend siya with a person who's also close with Vanessa. Kaya siya nakapasok. So parang ayun, ang toxic lang ng mga fans recently na kailangan talaga gawan ng issue, 'di ba? Nakita ko din yun yung picture ni Ellen tsaka sino ba yun? Si Vanessa. Kita mo sa mukha ni Ellen na talagang, ang saya-saya niya. Kita yung kilig, ganon. Meron pang comment na parang hindi to verbatim, pero parang ang point nung comment parang, hoy, bakit ka nandyan? Di ba, ka pa? Di ba married ka pa? Na parang, bakit ganyan ka, lumalandi ka dyan? Parang ganon. may ganong comment sa ni Ellen, sa post ni Ellen. Ang toxic talaga, nakakaloka. But, I mean, ano lang, connection. Kaibigan ni Ellen kaya siya nandun. And, wala na tayong magagawa syempre kung i-flex man niya yon. And I think Ellen Adarna is really like a fan, like super fan talaga siya ng F4. Sabagay ako din kung meron akong kakilala na pwede kong hingian ng ganong pabor, gagawin ko yun, lalong-lalo na kung super fan ako. Like, I'll do my best. Maghahanap talaga ako ng koneksyon, ng kaibigan na pwede kong chikahin, parang, huy friends, sama mo naman ako. Ganon, 'di ba? Grabe kasi kayong mang issue. Ayan, tuloy. So ayan, nagre-reply si Ellen dun sa mga toxic comments ng mga fans regarding her photo with during the concert do sa backstage access na meron siya. So sabi nga ng iba, grabe, ang tindi daw mag-flex. Again,
she's a fan. So, ayun. It's not special treatment. Talagang may connection lang siya. Hayaan nyo na. Ganun talaga. Guys, ganun talaga ang buhay. Ganun talaga. It really helps kapag marami kang connection. At pagka ganyan, you can really use it to your advantage. Pagalingan na lang talaga. So again, kung nakakainggit, wala tayong magagawa. Mamatay tayo pare-pareho sa inggit. And I guess ganyan na lang din siguro talaga ka-toxic minsan yung mga tao because medyo related din pagdating sa ganyan. Yung recently, di ba, nung nagbenta ng tickets ang BTS no for their concert next year. Ang daming issue. Like nagkaroon ng issue kay Vice kasi di umano no, naakusahan siya na bumili daw siya ng 50 tickets. Parang ang daming tao, sobrang hirap na hirap, nakapila para makabili ng tickets. Tapos si Vice ganda daw, nakabili ng 50, ganyan, 50 pieces. Sabi ko, what? So, syempre, nung nakarating kay Vice ganda yon, parang, 'di ba? Siya mismo yung nag-post sa kanyang ex account na parang, ano ba kayo? Apaka-toxic nyo, ang bobobo nyo, aanhin ko yung 50 tickets. So, eto yung parang yung pinaka post niya sa ex. Mas mahiya ka at ang mga kapwa mong mga bobo na magpapaniwala sa mga chismis na pangtanga. Tama yan, naway magpuyos ang mga puso nyo sa galit na likha ng mga maliliit nyong utak na kayang gaguhin ng fake news. Yun. May lumabas kasing issue no na parang yun nga daw ang dami daw binili ni Vice. O 'di ba nakakaloka. So, yan yung mga ganyan before we assume, always fact check, always confirm kung totoo ba, 'di ba? Bago tayo ang mga tao pa naman din ang dali mag-spread ng hate, mag-post, mag-comment. But siguro dagdag factor yung palibasa, hindi naman kasi nakikita Hindi ka nakikita na ikaw yon kasi social media yon. And I doubt if in person kayang sabihin yun ng exact person dun sa tao. I mean, kung sino man yung nagsabi na, grabe ka Vice ganda, bumili ka ng 50 tickets ng BTS, ganyan. Tapos kami, nakapila kami, ikaw hindi ka lumalaban ng patas, ganon. I doubt kung kayang sabihin ng tao na yon, yung statement niyang yon, kay Vice ganda directly. So, ang dali kasi di ba? Ang daling yumawiyaw. That's it. Ang daling mag-comment kasi hindi ka nakikita. So, wag naman. 'Di ba? Wag naman tayong ganun. Hindi porket madaling magsalita ng kung anek-anek, papakalat ka na ng ganyan. Tapos yung iba pa, hindi rin mahilig mag-check kung tama ba o confirmed ba yun. Like, nakita lang sa comment, bumili ng 50 tickets? Gana? O, di ba? Tingan-tingan yung mabuti, bago kayo din nakikisaw-saw. So, ayun, para kay Ellen Adarna, I'm so happy for you. Ang ganda ng ngiti mo dun sa picture. Sa picture ninyo ni Vanessa. Ang ganda ng ngiti mo, girl. Pero bakit? May picture ba siya sa ibang members? Hindi ko napansin. Kasi yun lang yung nandun sa mga posts sometimes Tsaka yun lang din yung nakita ko sa feed ko. So, hindi ko alam kung may picture ba siya with Wachile, with Daomingse. Yun talaga yung tawag, Wachile, tsaka Daomingse. Hindi ako super fan. Kung tatanungin niyo ako, hindi ako masyadong fan ng Meteor Garden. Sakto lang, nanonood ako but not so much. Siguro kasi baka cartoons kasi yung hilig kong panoorin back then. Hindi ako masyadong mahilig sa ganyan. Kaya okay lang, sakto lang ako. Hindi ako like super fan katulad ng iba. Pero ayun, happy for you, Ellen. At para dun sa mga nainggit, magsana all na lang tayo. Magsana all na lang. Pray na lang na magkaroon din ng ganong privilege and connection next time. Or bawi na lang tayo sa next life. Ganyan. Grabe kayo. Tapos ayan, pag nakakatapat kayo ng personality na talagang lalaban, magko-comment back, naku, tingnan natin. Katulad ni Ellen, nagre-reply siya Diba? Nagre-reply siya dun sa mga tao, sa mga comments, ganyan. Sorry kayo. May kaibigan daw siya. Mainggit kayo lahat. Ano pang ginagawa mo dito, Sinasabi ko na nga ba Solid yes friend ka talaga. Dahil nandito ka na rin lang, sige na, mag-like at mag-comment ka na. Mag-subscribe ka na rin at i-click ang notification bell. para mapasali ka sa mga kalokohan namin. Bawal na bawal mag-no dito kasi yes to yes!